mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong pag-issue ng Sandigan Bayan ng non-bailable warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ito, sinerch ko sa Google kung meron na bang na-issue na warrant of arrest. At dito sabi na yes, the Sandigan Bayan 5th Division issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada on June 1, 2026 for a non-bailable plunder case and a separate draft case. These charges are tied to alleged irregularities and kickbacks in public works flood control projects. The plunder case is classified as non-bailable under Republic Act number 7080. The senator was also arrested alongside former DPWH Secretary Manuel Bunuan and several other DPWH officials. Okay? Ano pa? So, yan na. Ito na yung sinasabi ni Senator Lacson na pag na isyuhan ng warrant of arrest si Jinggoy Estrada and probably susunod si Villanueva, yun na. Mababawasan na ang majority, sabi niya. 13 sila, majority, wala na si Bato, makukulong na si Villanueva dahil non-bailable, masusunod makukulong si Villanueva, 10 na lang ang naiwan sa majority. Ayun. Pwede na daw silang mag-take over. So, grabe ano? Okay naman yan kung panagutin ang dapat managot. Kailang ang tanong, bakit ang mga unang sinampahan niya ng kaso si Romualdez? Kung hindi ako nagkakamali, 2 months ago. Magto 2 months na. Ano yung isinampa na yun? Bakit hanggang ngayon walang aksyon ng ombudsman? Ng Sandigan Bayan. Parang, ito tanong lang ha. Maraming nagtatanong na huwag kayong maniwala sa ginawa ng ombudsman na sinampa na, ang alam ko, 5 kaso yun plunder, direct bribery, indirect bribery, malversation, and graft. Mas mabigat yung naisampa kay Romualdez. Kailang, walang warrant of arrest. Ito kay Jinggoy, I think Thursday ata naisampa, ang bilis. Ngayon, may warrant of arrest na. Well, alatado na ba? Obvious na ba? So, ang tanong, aalis na ba si Senator Jinggoy sa minority? Sa majority? Palagay ko, hindi. Lalo nilang ginagalit, lalo nilang pinapalakas ang samahan ng Brave 13 Marine sa tingin ko. So, Romualdez, wala. Mga senador, mga kongresista, sabi nga ni Congressman Edgar Erese, kung totohanan daw na investigasyon mangyari, halos karamihan sa 19th Congress, mga kapwa niya kongresista, ay dapat makulong kung totohanan. At sad to say, wala. Si Romualdez lang ang nasampa ng kaso at saka si Saldico. At Saldico hindi naman nakakulong dahil nakaalis ng bansa. Si Romualdez, nasampahan nga, wala namang resulta. So, anong lumalabas ngayon? Mga majority senators ngayon sa Brave 13, yan. Mapakulong nila si Senator Jinggoy. Big fish? I don't know. To me, hindi. Hindi ako naniniwala na big fish si Senator Jinggoy. Iba ang labanan ngayon. Ex-Senator Revilla, big fish? Hindi. Anong sabi ng ombudsman?
payag na ombudsman, ang mastermind kuno sa flood control na scandal is Romualdez and Saldico. Eh kung silang mastermind, bakit si Saldico lang ang naisuhan ng warrant of arrest? At nandun naman siya sa labas. Romualdez, wala ring warrant of arrest. Anong klaseng kaso ang isinampa? Bakit si Jinggoy? Anyway, ipagdasal na lang natin si Senator Jinggoy at ang Brave 13. Masaya sila ngayon. Nagsasaya. Kaya lang, there is a God of justice. Ako naniniwala ko dyan. And ipagdasal natin si Senator Jinggoy na ang Diyos ang mag-comfort, lalabanan niya ito sa tingin ko. Kasi dati naman siya nakulong nung panahon ng Aquino administration. Nakalabas lang siya dahil I think sa tulong ni Tatay Digong. So laban lang po, Senator Jinggoy Estrada. Nasa likod mo ang taong bayan at higit sa lahat, ang Diyos. Nakakaalam kung ano ang tunay mong ginawa. Kaya wag po kayong matakot dahil if God is with you, who can be against you? Diba? Ganun yun. Post ni Senator Jinggoy Estrada. Tungkol ito, statement niya sa paglabas ng non-bailable arrest warrant sa kanya nilabas ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Ito ang sabi niya, nais kong bigyan din ang mga bagay na ito. Number 1, I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang paninindigan kong ito. Wow, that's good news. Kahit makukulong na siya, laban lang. Wow. Kasi kung bumigay siya, hindi na sana siya makukulong eh. Sinabi ni Senator Marcoleta, minuto, oras-oras, araw-araw tinatawagan siya. Kumalas lang siya sa majority block, hindi na siya kakasuhan, hindi na siya makukulong. So ngayon, makukulong na siya, ito, matindi pa rin ang paninindigan niya, hindi siya kakalas sa Brave 13 senators. Oh. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence and judgment. I am giving instruction to the Senate Secretary to put my salary on hold. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayanang Pilipino na wala akong intensyong makinabang sa pundo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim sa kustodiya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang pananggalaban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat ng ito. Mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang ito isa sa publiko. Ito na, maraming beses akong inalok na talikuran ang independent majority block. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso, ngunit hindi ko ito tinanggap. Mas
nanaig ang paninindigan ko na manatili sa hanay ng kasamahan ko sa Independent Majority Bloc. Kung sino sila, abangan nyo na lang ang susunod na kabanata. Yung mga tumatawag siguro sa kanya. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake is the independence of the Senate itself. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head-on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. Wow. Nakakabilib, nakakalungkot din. Bibihira yung ganyang senador. Kung pumayag lang siya sa alok na pumalas, di sitting pretty siya ngayon. Walang kaso. Kaya lang, dito mo na makikita yung karakter ng isang tao, yung prinsipyo. Sabi nga niya, hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa independence ng Senado. Kaya tama itong sabi ni Senator Cayetano na ang majority block ngayon is truly an independent Senate. Hindi nila kayang hawakan sa lieg. Kaya pagdasal po natin ang brave 13 senators, lalo na si Senator Jingo Estrada na makukulong na anytime from now. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.